Magandang araw mga classmates! Magandang araw ng Biyernes sa inyong lahat. Naku, Biyernes na naman at huling araw na naman ng linggo. Kumusta ba ang naging linggo ninyo? Marami ba kayong nagawa? Marami ba kayong mga masasayang mga nangyari ngayong linggong ito? Naku, sana marami nga kayong mga naging masasayang karanasan ngayong linggo. Ayan, ako ngayong Biyernes, meron na naman tayong bagong kwento at gawain na pagsasamahan. Pero bago yan, tignan ko muna kung sino na ang mga nakatutok na dito sa Wikaharian Online World. Nasaan na ba kayo mga classmates? Hanapin ko nga muna kayo at tignan ko kung sino na ang mga present ngayong araw ng Biyernes. Sige, ayan. Ito na. Yan, nakikita ko na ang ating mga classmates. Hello, Sayer Zantua, Hana Luisa Roncale, Resayera Lay, Ma'am Joy Erandio. Ayan, nandito na sila. Ayan, tignan natin yung iba nating classmates. Hintayin lang muna natin para sabay-sabay tayo mag-aral ngayong hapon. Hello, Sher Flynn Bailon. Ayan, nandito na rin si Colleen Nolyoda. Hello! Ayan, tignan natin kung sino pang nandito na. Si Ayesha Taborada ay nandito na rin. Present na siya. Si Zaman Khan. Hello, Zaman Khan. Si Che Abel, syempre andito na siya. Kasama si Tiffany Acuña. Si Ayen Ardaban ay nandito na. Magandang hapon din sa'yo. Sino pa ang kasama na natin? Si Lab Lee Gibone. Hello sa'yo, Lab Lee Gibone. Si Josh Basanyas ay nandito na. Hello, Josh. Si Selena Sarmiento, siyempre ay nandito na rin. Si Ria Herrera, kasama si Anastasia. Hello. Si George de Guzman Benabaye, nandito na siya. Kasama siyempre si Yuri. Ayan. Si Bing Villanueva, kasama si Ira Lay Villanueva ay kasama na rin natin. Present na sila. Ayan. O kasama daw ni Josh si Aliza Joyce. Hello, Aliza Joyce. Sino pa ang nandito na? Si Joy Manaysay Alcabaza ay nandito na rin. Kasama si Lady. Si Marites Landicho Billones nandito na rin. Kasama, hindi pala. Si Marites Landicho Billones ay nandito na rin. Sila ay mula sa Bato, Camarines Sur. Hello sa inyong lahat dyan. Magandang hapon sa inyo. Si Thea Yuson ay nandito na. Present na siya. Si AJ Solivio. Kasama si Eisenheim Solivio ay nandito na rin. Si Leomina Tobias, hello sa inyo dyan. Si May Barrios, yan, magandang hapon din sa inyo. Sino pa? Si Mary Ann Balanay, yan, hello po sa inyo. Si Romnick Anore ay nandito na. Si Sayera Lee, kasama niya daw si Jalen. Hello, Jalen. Si Kath Consuelo ay nandito na, kasama si Basti. Hello, Basti. Sino pa ba? Si John Jeremil Kaluwag. Ayan, nandito na rin si John Jeremil Kaluwag. Si Fiona Balgomia, nandito na rin. Si Kyrie Joko, kasama si... wala pala siyang kasama. Si Kyrie Joko. Ito na rin. Si Melissa Pedragosa Adzuara. Ayan. Kasama si Denise May Dustin, Adam at Dan. Ayan. Si Ann Jessica Galicia ay nandito na rin. Hello. Sino pa ang mga classmates natin nandito na? Si Crizel Tatil, nandito na. Kasama si Chris and Crizel Tatil. Yan. Siyempre kasama ni Romnick Anore, si Dana Anore.
Si Zinabel Alday ay nandito na rin. Hello sa'yo! Sino pa ang nandito na? Ayan, nandito na rin si Abeliano Constantino Luisa kasama si Emanuela Rose Abeliano from Central 1. Magandang hapon sa iyo dyan. Sino pa ang kasama na natin ngayon? Aha. Si Ma'am Hazel Lebrila ay nandito na. At hi daw sa mga estudyante niya sa 1 Mangga and Dila Elementary School. O last day na daw ng enrollment sa lahat ng public school bukas, sabi ni Ma'am Hazel Lebrila. Ayan ha, meron tayong reminder kay Ma'am Hazel. Andito na rin si Pabita Custodio kasama si Terence Custodio. Si John Kaluwag, si JJ Pabs, kasama si Aliza at Oden. Sino pang mga kasama natin? Ayan, si Gina Rose Nicolas, nandito na, kasama niya si Kirsten Daniel Nicolas. Ayan, present na sila. Si Kezo Bartolome, kasama si Renee Claire. Ayan, si Ria Abinyon, kasama si Thea Abinyon. Hello po. Si Sid Tamayo ay nandito na rin. Hello, Sid Tamayo. Si Jason Tolentino, kasama si Amber Tolentino. Si John Jeramil Kaluwag ay nandito na rin. Ayan, nandito na rin si Peachy at kasama si Lily. Okay, ayan. At syempre, batiin din natin si Peter Paul dahil birthday ni Peter Paul. Birthday siya kahapon. Ayan, belated happy birthday, Peter Paul. Okay, nandito na rin si Mary Grace Consuelo kasama si Sean Rainiel Iringan at Johan Murphy Iringan. Si Jillian Samson ay ready na daw. Very good, Jillian. Ready ka na? Nandito rin syempre si Rowan Kate Herbera. Present na siya. Si Casolino Rain. Ayan, nandito na siya. Magandang hapon sa iyo. Okay, dahil marami-rami na tayo ngayong oras ng ito, tayo ay magbugtungan na. Ayan, madaling-madali lang ang bugtungan natin ngayon dahil ang mga sagot ay mga insekto. Ano bang mga insekto ang alam ninyo? Isipin nyo na kung ano-ano yung mga insekto na alam ninyo at baka yan ang sagot sa ating mga bugtong ngayong araw. Sige, umpisahan na natin ha. Ang unang bugtong ay heto na si Buboy, bubulong-bulong sa sulok. Anong insekto kaya ang tinutukoy sa bugtong na ito? Heto na si Buboy, bubulong-bulong sa sulok. Kaya ito. Sige nga, subukan yung hulaan at i-share ninyo ang inyong sagot sa ating comment section. Si Christine Backing ay nandito na. From Australia. Hello po. Ayan, sino pa ang nandito na? Si Dailin Menil. Nandito na, kasama si Jailin at John Dave. Ayan, very good. Present na kayo. Sige, tignan ko muna kung meron na kayong sagot sa ating unang bugtong. Ayan, ito na, nakikita ko na inyong masagot. Heto na si Buboy, bubulong-bulong sa sulok. Siyempre, ang tamang sagot ay walang iba kundi bubuyog. Ayan, ang sagot sa ating unang bugtong ay bubuyog o B.
Yan, syempre, di ba yung mga bubuyog, bumubulong-bulong sila, bzzz, gumaganon sila sa isang sulok. Bubuyog. Eto na si Buboy, bubulong-bulong sa sulok, bubuyog. Hello, Misha! Okay, tignan naman natin ang susunod. Hello, Virginia Matematiko kasama si Janelle Tracy Matematiko. Ang susunod na bugtong ay, makinig kayo ng mabuti, ano kayang insekto ang tinutukoy ng pangalawang bugtong na bagamat maliit, marunong nang umawit. Sige nga, isipin nyo nga kung anong insekto ang umaawit. Bagamat maliit, marunong nang umawit. Ano kaya ito? Marunong na daw umawit. Hello, Jana! Yumol. Hello sa iyo, magandang hapon. Sige, ano naman ang sagot nyo sa ating ikalawang bugtong? At talaga, Josh Basanyes, birthday mo sa Friday. Naku, advance happy birthday sa'yo. Birthday daw ni Josh Basanyes sa Friday. Hello, Kian Florentine. Tama ka, bubuyog ang sagot kanina dun sa ating unang bugtong. Ayan, si Zaidi Kanapia. Magandang hapon sa iyo. Tama yung sugot mo kanina. Si Iris Lay Partido. Hello po sa inyo. Si Ria Abinyon, hello din. Sige. Hindi po ibon kasi ang sagot nga sa ating bugtong ay dapat insekto. Isip tayo ng insekto na umaawit. Kapag gabi ba, ano ba yung mga insekto na naririnig nating parang umaawit, parang kumakanta? Okay, naku, may nakita na akong mga tama ang sagot. Ang tamang sagot ay... Ayun, marami-rami na ang may tamang sagot. Ang tamang sagot ay kuliglig. Okay, kuliglig yung insekto na umaawit. Sige nga, tignan natin naman ang kuliglig o cricket. Yan. Umaawit sila sa gabi, di ba? Pakinggan yung paggabi na maririnig nyo silang umaawit. Tignan naman natin ang ikatlong bugtong. Okay, makinig kayo ng mabuti para sa ating ikatlong bugtong. Bata pa si Nene, marunong nang manahi. Kaya ito, bata pa si Nene, marunong nang manahi. Yes, tama kayo, kuliglig. Yan. Okay lang yan, hindi nyo nakuha yung tamang sagot. At least may natutunan tayong bagong bugtong ngayon, di ba? Bata pa si Nene, marunong nang manahi. Ano kaya ito? Yan. Sige, hintayin ko yung inyong mga sagot. Okay, tignan ko nga. Ayan. Okay, very good. Siyempre, ang tamang sagot dyan ay gagamba. Ayan, gagamba. Okay. So, ang ating mga sagot sa mga bugtong natin ay bubuyog, kuliglig, at
gagamba. O isipan nga natin ng katugma o katunog ang salitang bubuyog. Okay, ang salitang bubuyog ay nagtatapos sa pantig na yog o tunog na og. Sige nga, isipan natin ng katunog o katugma ang bubuyog. Bubuyog, blank. Ano kaya? Bubuyog. Ano? Anong pwede nating ipareha sa kanya, nakatunog niya o katugma niya? Hello, Jeric Laurente Santiago II. Good afternoon din sa'yo. Ayun, sabi ni Kuya Ash, bubuyog, niyog. Tama yun. Bubuyog, sabog. Bubuyog, kulog. Tama. Bubuyog, layog. Bubuyog, binatog. Bubuyog. Ano pa? Hamog. Ayun, tama yun. Bubuyog, hotdog. Tama, katugma rin yun. Bubuyog. Bubuyog, sahog. Bubuyog, tulog. Okay, meron pa kayo naiisip? Nakatugma ng bubuyog? Bubuyog, itlog. Tama. Bubuyog, itlog. Niyog. Oo, tama yan. Bubuyog, lamog. Bubuyog, bubog. Ang galing yung mag-isip ng katugma. O sige, tignan naman natin yung pangalawang salita. Kuliglig. O kuliglig naman nagtatapos sa pantig na lig, kaya sa tunog na ig. Sige nga, isipan natin ng katunog. Kuliglig, blank. Kuliglig. O, tama yung bubuyog ilog kanina. Bubuyog hulog. Tama rin yun. Bubuyog bilog. O, yung kuliglig naman. Kuliglig. Dilig. Tama ka dyan, George Benabaye. Ano pa? O, tama rin. Ganun din ang sagot ni Reniel Magsakay. Dilig. Kuliglig. Ligalig. Kuliglig. Kabig. Tama. Kuliglig, malamig. Tama. Kuliglig, pag-ibig. Kuliglig, sahig. Kuliglig, kilig. Tama, Hana Roncale. Kuliglig, daigdig. Kuliglig, banig. Tama. Kuliglig, bisig. Kuliglig, malamig. Butlig, sabi ni Ria Abinyon. Kuliglig, butlig. Kuliglig, hilig. Tama rin yun. Kuliglig, tinig. Kuliglig, bibig. Tama. Kuliglig, panig. Manalig, ibig. Meron pa ba? Kuliglig, patinig. Galing ah. Katinig din. Okay, hello. Gamboa Aw, kasama si Jasmine. Hello, Jasmine. Okay, sige, magaling. Ang dami yung naisip na katugma o katunog ng salitang kuliglig. Ngayon, tignan naman natin yung gagamba. Gagamba, patlang. Gagamba, nagtatapos siya sa pantig na ba o kaya sa tunog na a sa dulo. Gagamba. Sabi ni Josh Basanyes, saba.
Gagamba, saba. Gagamba, ano pa? Gagamba, pangamba. Gagamba, mahaba. Gagamba, hamba. Gagamba, damba. Sabi ni Reniel, pangamba at saka samba. Mahaba. Simba. Tama. Meron pa ba? Gagamba, baba. Magamba, timba. Gagamba, amba. Ayan, very good. Nakaisip tayo ng katunog o katugma ng salitang gagamba. At yan ang ating mga sagot sa ating mga punto ngayong araw. Siyempre, una bubuyog, pagkatapos kuliglig, pagkatapos ay gagamba. Ayan, tama ba ang mga sagot ninyo? Ayan, tignan naman natin kung tama rin ang sagot ng mga batang babanggitin ko dahil special shoutouts na natin ngayon para sa mga nagpadala ng kanilang flower artwork. Ayan, naalala nyo ba yung ating bulaklak artwork noong Lunes? Ayan, kung nagpadala ka nung Lunes ng iyong flower artwork, dapat marinig mo yung pangalan sa mga bibigyan ko ng special shoutouts. Sige, ito na sila. Maraming salamat sa pagpapadala ng inyong flower artwork. Albert Magsakay, Aliza Pabingwit, Alura Raimundo, Anastasia Bagtas, Ann Grisha, Ayan Ardaban, Ayesha Taborada, Ayesa Dichoso, Blake Santos, Chichay Landaos, Chris Tatil, Clara Ortega, Saidi Ortega, Cyrus Zantua, Edana Anore, Eisenheim Solivio, Emanuela Abeliano, Flynn Bailon, Gauce Santos, George Bacoog, Hannah Sinohin, Hale Sinohin, Ira Villanueva, Jamie Magsilaw, Janelle Matematico, Janina Palestroque, Jason Balgomia, Jasmine Mungkal, Jailin Menil, JJ Pabingwit, Judea Nolioda, John Menil, Kirsten Nicolas, Kirsten Bartolome, Kyrie Joko, Lady Alcabaza, Lance Providencia, Lex Providencia, Liam Victoria, Micaela Castro, Mish Joko, Nika Ecalia, Oden Poras, Priscilla Marquita, Prince Marquita, Princess Salvacion, Princess Balgomia, Princess Ison, Reina Zerna Landaos, Renee Santiago, Resayera Beroya, Roan Herbera, Simon Carel, Terence Custodio, Thea Yuson, Thea Abinyon, Tiffany Acuña, Trevor Azul, Tyra Samson, Yuri Benabaye, at syempre si Zina Alday. Ayan, muli, maraming salamat sa pagpapadala ninyo ng inyong artwork. Ayan. At syempre, meron ulit kayong chance mamaya na makapagpadala ng artwork at makita ang inyong mga litrato sa Facebook page ng Knowledge Channel. Kaya tutok lang kayo hanggang sa dulo ng ating Wikaharian online world session ngayon. Ayan. O sige, umpisahan natin ang ating pag-aaral para magawa na natin yung ating artwork maya-maya. Sige, ang ating salitang pag-aaralan ngayon ay ang salitang paghahabi. Ayan, paghahabi. Ano bang ibig sabihin ng paghahabi? Okay, yung paghahabi, isa siyang salitang kilos na ibig sabihin ay pagtatahi. Okay? Kadalasan ginagamit ang paghahabi ay tumutukoy sa paggawa ng mga tela. Ayan, paghahabi ng tela o paggawa, pagtahi ng tela. Paghahabi. Okay, sige, dahil ito lang ang ating salita ngayong araw, sige nga, pantigin natin ang salitang paghahabi. Ilang pantig ba meron sa paghahabi? Malakpak tayo ha. 1, 2, 3. Paghahabi. O, ilan yun? Paghahabi. Ayan, merong 4 na pantig ang salitang paghahabi. Ayan. Pakinggan ninyo ng mabuti yung ating kwento ngayong araw at
Tandaan ninyo ang ibig sabihin ng paghahabi dahil maririnig ninyo ito sa ating kwento. At ngayon naman ay panahon na ng kwentuhan. Ayan, awitin na natin ang ating awit ng kwentuhan. 1, 2, 3. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. Sapa! Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang matatenga. Oras na ng kwentuhan. Alam nyo, noong unang panahon, mayroong mag-asawang manghahabi. Sila ay nabiyayaan ng isang anak na batang babae. Tinawag nila itong si Amba. Alam nyo, bata pa lang si Amba, natuto na siyang maghabi ng mga tela. At naku, alam nyo, sikat na sikat ang pamilya ni Amba. Kahit sa malalayong lugar ay kilala sila dahil sa kanilang mga gawa. Sa katunayan, araw-araw may bumibisita sa kanila. Hindi lang para bumili ng kanilang mga gawa, kundi para makita si Amba at kung paano ito maghabi. Alam niyo si Amba, habang naghahabi, siya ay kumakanta ng ganito. Tahi ng tahi ng tahi ng tahi. Gupit ng gupit ng gupit ng gupit. O sabihin niyo nga ako at si Amba sa kanyang pag-awit habang siya ay naghahabi. 1, 2, 3. Tahi ng tahi ng tahi ng tahi. Gupit ng gupit ng gupit ng gupit. Ayan. Pero alam nyo, sa galing ni Amba at sa kasikatan niya, naku, naging yabang ang bata. Lagi niyang sinasabi na, ako ang pinakamagaling maghabi sa buong mundo. Naku, at hinamon niya pa ang kahit na sino para mapatunayan na siya nga ang pinakamagaling maghabi sa buong mundo. Maraming mga tao ang umanggap sa hamon ni Amba, pero lahat sila ay natalo. Walang makakatalo sa akin dahil ako ang pinakamagaling maghabi sa buong mundo. Yan lagi niyang sinasabi. Isang araw, mayroong isang matandang babae ang tumanggap sa hamon ni Amba. Alam niyo sabi Amba? Ikaw, hamunin mo ako? Sige. Kaya dali-daling naghabi si Amba. At syempre habang naghahabi siya, siya ay kumanta ng tahi ng tahi ng tahi ng tahi. Gupit ng gupit ng gupit ng gupit. Tahi ng tahi ng tahi ng tahi. Gupit ng gupit ng gupit ng gupit. Marami ang nanood sa paghahabi ni Amba at ang matandang babae. At nang matapos ang kanilang paghahabi, naku, nagulat ang lahat. Natulala si Amba dahil napakaganda ng gawa ng matanda. Alam nyo, galit na galit si Amba. Hindi siya makapaniwala na natalo siya ng isang matandang babae na mahina na ang mata. Sa isang iglap, alam nyo, nagliwanag ang damit ng matanda at nagbago siya ng anyo. Isa pala siyang diwata. Pinagsabihan niya si Amba dahil sa kanyang kayabangan at dahil sa saba ng kanyang ugali. Pero sinigawan lang niya ito at sinabing, nagdaya ka! Naku, ano sa palagay niyong ginawa ng matandang babae na diwata pala? Siyempre, pinarusahan si Amba. Sa isang iglap, unti-unti siyang lumiit at nagkaroon ng mahahabang mga paa. Simula noon, si Amba ang naging unang gagamba. Pero makikita pa rin ang kanyang galing sa paghahabi ng kanyang mga bahay.
At dyan nagtatapos ang alamat ng gagamba. Ayan. O mga bata, ano ba ang bago nating natutunan sa kwentong ito ng Amba, ang alamat ng gagamba? Sige nga, i-share nyo sa comment section ng inyong mga natutunan. Hello din, Angelo Cabreros. Sino pang mga kasama natin? Si Jana Yumol. Hello, Jana Yumol. Si Mildred Magsilaw ay nandito rin. Hello po. Si Lexi Providencia. Ayan, syempre si Teacher K nandito rin siya. Okay, sige nga, i-share niyo kung anong inyong natutunan sa ating kwento. Tignan ko nga. Oo, tama ka, Lexi. Mayabang nga si Amba. Pero ano ba yung natutunan nating aral sa kwento niya? Salamat, Patrick Pasqua. Yan, sabi ni Virginia Matematiko, huwag po maging mayabang. Tama, huwag tayong maging mayabang. Naalala niyo ba yung kwento natin nung nakaraan? Di ba parang ganun din yung nangyari doon sa ating bida? Siya ay naparusahan dahil din sa sama ng ugali niya. Huwag magmagaling, sabi ni George Benabaye. O huwag maliitin ng matatanda, sabi ni Ayesha Taburada. Tama. O syempre, huwag maliitin ng kahit na sino. Dahil kahit na sa palagay mo, ikaw ang pinakamagaling, maaaring may mas magaling pa sa iyo. Yan, huwag maging mayabang. Sabi ni Sid Damaya, don't be too confident. Tama yun. Maging mapagkumbaba. Tama. O, tama rin si Ayesa Dichoso. Sabi niya, huwag pong mapagmataas at gumalang po sa nakatatanda. Oo nga, no? Si Amba, hindi niya ginalang yung matandang babae. Hindi niya alam, yung pala isang diwata na parusahan tuloy siya. Tama, sabi ni Ate Mafi, pagyamanin po natin ang ating talento pero dapat hindi po tayo dapat maging mayabang. Oo nga, tama rin si Lia. Huwag po sisigawan ng mga matatanda. Oo nga, no? Sinigawan ni Amba yung matandang babae sa kwento. Ayan, tama kayo. Siyempre, natutunan natin na, una, huwag maging mayabang. Kasi nga, kahit na magaling ka, pwedeng may mas magaling pa sa iyo. Pangalawa, maging magalang sa mga nakatatanda. Huwag nating gayahin yung ginawa ni Amba na sinigawan niya yung matandang babae sa kwento. Siyempre, pangatlo, lagi nating tatandaan na yung masasamang mga gawain, masasamang ugali na ginagawa natin, pinapakita natin sa kapwa natin ay may kaparusahan palagi. Ayan, kaya laging dapat maging mabait tayo sa ibang tao. Ayan. Yan ang ating mga bagong aral natutunan ngayong araw. Ayan, at dahil dyan, at para rin lagi nating maalala ang mga aral na yan, tayo ay gumawa ng art activity na ito ang ating gagamba artwork. Ayan. So, pwede mo rin siyang parang palakarin. Kaya siya merong stick. Ayan. Sige, paano ba natin ito gagawin? Kailangan natin ng mga makukulay na papel. Kahit anong kulay. Okay? So, itong kulay ng gagamba ko ay blue. Pero kung gusto mo ay black, gusto mo ay brown, gusto mo ay red, pwede rin po. So, kailangan natin ng dalawang kulay ng papel. Yung
katawan at mga paa ng gagamba, isang kulay. Yung mukha naman niya, isa ring kulay, ibang kulay naman siya. Kailangan din natin ng puting papel, kapiraso ng puting papel para sa mata, at panulat o marker para may drawing natin yung itim ng mata niya at yung kanyang bibig. Sige, umpisahan na natin. Siyempre, kailangan din natin ng glue, gunting, at katulad ng sinabi ko kanina, yung ating marker. So, para sa aking gagamba, ang gagamitin ko ay kulay pulang papel. Ayan. Ang una nating gagawin ay gugupit tayo ng dalawang bilog. Tayong dalawang bilog. Wait, maganda rin yung sinabi ni Claire. Maging sport pag natalo. Tama yun, no? Kapag sumali ka sa palisahan at natalo ka, huwag kang magagalit, huwag kang mapipikon. Kasi paligsahan nga yun eh, di ba? Kailangan sport lang. So, gupit tayo ng bilog. Yan, dalawang bilog. Yan. Siyempre, gugupit din tayo ng mga paa ng ating gagamba. Yung gagamba, meron siyang ilang paa? Meron siyang 8 paa. So, gupit tayo ng 8 paa. Para makagawa ko ng 8 paa, itong bahagi ito ng papel ay gugupitin ko ng 4 na maliliit na piraso. Pag nagupit ko na siya sa 4, ako siya gugupitin ng kalahati para maging 8 na sila. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Okay, pagkatapos kong gumupit ng 4 na mahahabang piraso ng papel, gugupitin ko sila sa gitna para maging 8. Okay. Okay, meron na akong 8 paa para sa aking gagamba. Okay, bago ko yan idikit, gawa muna tayo ng mukha ng ating gagamba. Gagamit ako ng kulay green naman na papel para dun sa mukha ng gagamba. Gugupit tayo ng maliit na bilog. Mas maliit kaysa dun sa naunang bilog na ginawa natin. Okay, ito na siya. Pagkatapos, gamit yung kapiraso ng puting papel, gugupit ulit tayo ng 2 pang bilog na mas maliit para naman dun sa mata. Okay, ito na. Tignan nga natin, baka may tanong kayo. Okay, sige. Pagkatapos, idikit na natin yung
ating mga mata doon sa mukha na ating or sa ulo ng gagamba na ating ginupit kanina. Ayan. Ngayon, gamit naman yung marker, lagyan lang natin ng maliit na tuldok sa gitna. Lagyan natin ng bibig. Tulad nito. Ayan. Ngayon, kumuha tayo ng mas malaking bilog na ating ginupit kanina at idikit natin siya doon. Ganyan. Parang ganito. Okay? Ito na siya. Okay, ngayon na gawa na natin yung katawan niya, ilagay natin yung mga paa. So, 4 sa magkabilang bahagi ng katawan ng gagamba. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kabila naman. Isa, dalawa, tatlo, at apat. Yan, nilagay ko na yung kanyang mga pagkatapos, kumuha tayo ng kapiraso ng papel. Pwedeng lumang or papel na may sulat yung harap at likuran, or supot ng tinapay o shopping bag. At iro-roll yun natin siya parang yung ginawa natin dito sa ating bulaklak artwork. Iro-roll yun natin siya para makagawa tayo ng stick. Yan. Pero kung meron naman kayong barbecue stick, kaya popsicle stick, pwede nyo na rin yung gamitin. Roll lang natin siya. Oo, pwede kayong gumawa ng mahigit sa isa. Kung gusto nyo gumawa ng 2 o 3, pwede nyo yung gawin. Para maibahagi nyo rin sa inyong mga kapamilya, pwede nyo yung paglaruan. Nire-roll yun na natin. Okay, pag na-roll yun na natin, lagyan natin ng glue para maidikit natin siya. Okay, yung isang bahagi, gawin natin siyang flat. Lagyan natin siya. Tapos lagyan natin ng konting glue. Pagkatapos, tabi nyo muna sandali. Ang kunin naman natin yung isa pang bilog na ginawa natin kanina. Lagyan natin ng glue. Tapos, yung stick, ilagay natin sa likuran. Diba ito yung ginawa nating gagamba? Lalagay natin siya dito sa likuran. Parang ganito. Tapos, kunin natin yung bilog na may glue. Ididikit natin siya sa likod para matakpan yung stick na ating ginawa. Yan. Yan. Ngayon, yung ating mga paa naman, itutupi natin siya ng parang ganito. Yan.
Ganun din sa kabila. Tapos na ang ating gagamba. Pwede na kayong maglaro ng inyong gagamba sa bahay. Yan. Ayan, sana nagustuhan ninyo ang ating kwento at ang ating art activity ngayong araw ng Lunes. Ayan, at kung nasiyahan kayo, i-share nyo itong ating video sa inyong mga kapamilya para magawa rin nila ang ating art activity at mapakinggan din nila ang ating kwento kanina tungkol sa alamat ng gagamba. Ayan. At huwag nyo kalilimutan na manood ng Wikaharian online, Wikaharian. Ayan, mapapanood pa rin ang Wikaharian araw-araw, 11:30 ng umaga at 2:30 ng hapon. Yan ay mahanap nyo sa Sky Cable Channel 5, sa Sky Direct Channel 12, at sa iba pang mga cable operators nationwide. At tuwing linggo, syempre mapapanood nyo rin ang Wikaharian sa Kapamilya Channel ng alas 7 ng umaga. Yan ay makikita nyo sa Sky Cable Channel 8 on SD, Channel 167 on HD, sa Cable Link din sa Channel 8 at sa GSAT Direct TV Channel 2. Ayan, maraming salamat classmates. Magkita-kita ulit tayo sa Biyernes. Paalam!